Magandang araw sa inyong lahat. Handa na ba kayong makinig sa isang kwentong maaaring magpabago sa inyong paniniwala sa buhay at sa kamatayan? May mga kwentong pag-ibig na nagsisimula sa matatamis na pangako. May mga kwentong nagtatapos sa lungkot at pangungulila. Ngunit may ilang pag-ibig na hindi natatapos kahit sa kabilang buhay. Ngayong gabi, ibabahagi ko sa inyo ang isang kwentong hango sa totoong buhay. Isang kwento ng isang lalaking walang kam-alay-malay sa kanyang pupuntahan, isang imbitasyon na akala niya ay pangkaraniwan lamang. Isang bahay na lumang-luma ngunit tila may buhay, isang gabing nagsimula sa masasayang larawan ngunit nagtapos sa isang revelasyong hindi niya kailanman malilimutan. Sa kanyang kamera, naitala niya ang kanyang nakita. Ngunit hindi lahat ng nakuhanan ng lente ay dapat makita. Ito ba ay isang pangyayaring gawa-gawa lamang? O isang babala na may mga bagay sa mundong ito na hindi natin ganap na nauunawaan? Ngayon, samahan ninyo akong tuklasin ang isang lihim na matagal nang ibinabaon sa nakaraan. Ito ang kwento ng Ang Huling Bisita. Ako si Miguel, isang event photographer. Sa halos 10 taon kong pagkuha ng litrato sa iba't ibang okasyon. Marami na akong nakitang magagandang lugar, mga engranding mansyon, mala fairy tale na garden, at kahit mga lumang bahay na may kakaibang ambience. Pero sa dami ng mga lugar na napuntahan ko, may isang bahay na hinding-hindi ko malilimutan. Hindi dahil sa ganda nito, kundi dahil sa isang pangyayaring bumago sa paniniwala ko tungkol sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Nagsimula ang lahat nang makatanggap ako ng mensahe mula kay Sir Arturo. Isang kliyenteng hindi ko pa nakilala ng personal. Magandang araw, Miguel. Gusto sana naming magpa-photoshoot ng aking asawa para sa aming wedding anniversary. Gaganapin ito sa aming ancestral house. Simple lang ito. Walang grand setup. Gusto lang naming magkaroon ng alaala ng aming espesyal na araw. Kung available ka sa Sabado ng gabi, ipaalam mo sa akin. Salamat. Mukhang normal lang ang request. Kaya agad akong pumayag. Sinabi kong darating ako bandang 6:00 ng gabi para samantalahin ang natural na liwanag bago lumubog ang araw. Pero nang tingnan ko ang address na ibinigay niya, doon ako nagsimulang magtaka. Ang bahay ay nasa isang liblib na lugar sa labas ng bayan, malayo sa ibang mga kabahayan. Nang hanapin ko ito sa Google Maps, napansin kong wala itong malinaw na record. Sa satellite view, parang nasa gitna ito ng kakahuyan. Walang ibang gusali sa paligid. Nagdalawang isip ako saglit. Pero naisip kong baka lang talaga ito isang lumang ancestral house na hindi madalas ginagamit. Isa pa, sanay naman ako sa ganitong mga location. Dumating ako sa bahay ng 6:00 ng gabi. Sakto sa usapan namin. Ang unang pumasok sa isip ko nang makita ko ang bahay ay para itong isang lumang mansyon mula sa panahon ng Kastila. Malaki ito. Yari sa kahoy at bato. May malalaking bintana na may intricate na disenyo. At may isang balcony sa ikalawang palapag. Kahit luma, kita pa rin ang dating karangyan ng bahay. Pero may isa pang bagay na agad kong napansin. Tahimik ang paligid.
Hindi lang basta tahimik, kakaiba ang katahimikan nito. Walang ingay ng insekto. Wala ring huni ng mga ibon. Para bang ang mismong paligid ay hindi gumagalaw. Lumabas si Sir Arturo mula sa pinto at lumapit sa akin. "Salamat at nakarating ka, iho." Bati niya. Sa malapitan, kita kong nasa late 50s na siya. May maamong mukha. At kahit maputi na ang buhok, kita pa rin ang tindig niya bilang isang may respeto at matinong tao. "Pumasok ka. Huwag kang mahihiyaan," yaya niya. Pagpasok ko sa bahay, agad kong naramdaman ang bigat ng ambience. Hindi ko ito maipaliwanag. Napansin kong maraming lumang portrait ang nakasabit sa dingding, mga larawan ng mga ninuno nila. Karamihan ay mga seryosong mukha na nakatingin diretso sa camera. May isang lumang orasan sa ilalim ng hagdan. Pero matagal na itong hindi gumagana. Walang ibang tao sa paligid. "Sir, kayo lang po ba ang nandito?" Tanong ko. Ngumiti si Sir Arturo. "Nasa loob si Teresa. Tatawagin ko lang siya." Nagpaalam siya sandali at pumasok sa isang kwarto sa dulo ng pasilyo. Naiwan akong inaayos ang kamera ko habang lumilibot ang mata ko sa paligid. Habang hinihintay ko sila, may narinig akong mahina, parang isang pabulong na tunog. Hindi ko naintindihan ang sinasabi nito, pero parang may tumatawag sa akin. Napalingon ako sa isang madilim na bahagi ng bahay, pero wala namang tao roon. Maya-maya lang, lumabas na si Sir Arturo at may kasamang babae. Si Teresa. Napatingin ako kay Teresa, at hindi ko maitatangging napakaganda niya. Matangkad siya. Mahaba ang kanyang alon-alon na buhok. At suot niya ang isang eleganteng puting gown na parang mula pa sa lumang panahon. Ang kanyang kutis ay maputi. Lalo siyang nagmistulang misteryosa at kahali-halina. Tahimik lang siya, pero ngumiti siya sa akin. Sinimulan namin ang photoshoot. Habang kinukuhanan ko sila ng litrato, ramdam ko ang pagmamahal nila sa isa't isa. Nagpa-picture sila habang magkahawak kamay. Nagtititigan. At kahit candid shots ay lumalabas ang chemistry nila bilang mag-asawa. Pero habang tumatagal ang shoot, napapansin kong parang may kung anong hindi tama. Sa bawat kuha ko, may madilim na aninong palaging nasa background. Sa una, inisip kong baka epekto lang ito ng ilaw. Pero sa bawat litratong tinitingnan ko, palaging nandoon ang aninong yon. Hanggang sa dumating ang isang moment na kinilabutan ako. Nang nag-request si Sir Arturo ng solo portrait ni Teresa, bigla siyang tumingin direkta sa akin. Sa unang tingin, normal lang ito, pero nang tingnan ko siya sa camera lens, para bang may ibang expression sa kanyang mukha. Para siyang may gustong sabihin. At saka ko naramdaman ang malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Pagkatapos ng photoshoot, nagpasalamat si Sir Arturo at sinabing ipadala ko na lang sa kanya ang mga larawan. Habang nagdadrive ako pauwi, hindi ako mapakali. Kaya pagka-uwi ko, agad kong binuksan ang laptop ko para tingnan ang mga litrato. Sa una, normal lang ang mga larawan. Pero nang dumating ako sa mga solo shots ni Teresa,
Wala siyang anino. At sa huling larawan, hindi na siya nakangiti. Sa halip, nakatitig siya sa akin at sa kanyang mga mata. May lungkot at pangungusap na hindi ko maintindihan. Mabilis akong naghanap ng impormasyon tungkol sa bahay. Nang makita ko ang isang lumang article sa internet, nanlambot ang mga tuhod ko. Isang malagim na aksidente ang kumitil sa buhay ni Teresa matagal na panahon na ang nakalilipas. Nanginginig ang kamay ko habang tinatawagan si Sir Arturo. Sumagot siya, pero mahina ang boses niya. Alam kong nakita mo na, iho. Nanlamig ako. Tuwing anibersaryo namin, bumabalik siya. At ikaw ang huling bisita na nagbigay sa kanya ng regalo. Biglang naputol ang linya. Kinabukasan, sinubukan kong balikan ang bahay. Pero nang hanapin ko ito sa lugar na ibinigay sa akin, wala akong natagpo ang bahay doon. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Pero isang bagay ang sigurado, may mga pag-ibig na hindi natatapos. Kahit sa kabilang buhay.